Alam nyo po ba mga kababayan na eto pong mag-asawang Diskaya kakasuhan na ng DOJ. Sabi pa dito, tell all testimony nila hindi na iintayin mga kababayan. Yan po yung maliwanag dito. Tapos meron pong ibinulgar pa etong si Ramon Tulfo kasi etong ibinulgar ni Ramon Tulfo mga kababayan patungkol po dito kay Sara Diskaya. Kung wala pong ebidensya si Ramon Tulfo, pwede po siyang makasuhan mga kababayan ni Sara Diskaya dahil po doon sa kanyang ibinulgar na napakatindi. Ano po? So ngayon, pakinggan muna natin etong nakita po nating balita galing po sa News 5. I-play na po natin. I-credit po natin sa kanila ito Handa ng kasuhan ng DOJ ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Git ng ahensya, hindi na kailangang panghintayin ang tell-all testimony ng dalawa. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kung kakasuhan ng DOJ ang mga ito, ay pwede pa rin ba sila maging state witness? Gigi, for evaluation pa rin ang hiling ng mga Diskaya na maging state witness. Ayon kay DOJ State Prosecutor General Richard Padulyon, malalaman kung talagang qualified ang mga Diskaya na maging state witness kapag naisampa na ang mga kaso laban sa kanila. Kasalukuyang ituturing na protected witnesses ang mag-asawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naisusumite ang kanilang tell-all affidavit. Pero hindi na raw yan kailangan panghintayin ng DOJ. Pakinggan natin ang pahayag ni kasi sa totoo lang mga kababayan, masyado na pong nabibaby sa isyong ito, yung mag-asawang Diskaya, yan po mga Diskaya, dapat kung tutusin talaga mga kababayan, ang pinakamainam na paraan po dyan, ay makasuhan na para makita ng taong bayan na may managot po dito po sa issue po ng maanumalyang flood control. Kasi nga naman, kung patuloy pa rin po nating babybihin itong mag-asawang Diskaya, sana tingnan din natin yung reaksyon ng taong bayan. Dapat ipakita natin sa taong bayan na yung mga yan ay mapapapanagot, hindi po yung babybihin pa. Ano po, ito pinakamagandang hakbang po ito na ginawa ng DOJ, nakasuhan na. Ito pong mag-asawang Diskaya. Ano po, ituloy pa po natin. Si Atty. Richard Padulyon. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Malalaman lang po natin yan kapag nandiyan na po sa harap ng nag-iimbestiga at i-evaluate din po natin, titingnan natin kung ito po ay sapat na, no, para sila ay may konsiderang state witness. Camille, nasabi ba ng DOJ kung kailan sila magsasampa ng kaso laban sa mga Diskaya? Gigi, may timeline na ang DOJ. Posible raw mangyari ang pagsasampa ng mga kaso sa mga susunod na linggo pagkatapos ng preliminary investigation. Pero tumanggi ang ahensya na idetalye kung anong mga kaso ang posible nilang isampa. Makikipag-ugnayan daw ang DOJ sa Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa rin ng kanilang investigasyon. Pati ang PNP at NBI ay kumakalap din ng mga. Pero nagsalita mga kababayan si Azurin. Sabi ni Azurin wala pa silang nasisilip na mga opisyalis na nakakasuhan. Diyan daw po sa ICI. So sana naman kung meron ng mga opisyalis na talagang pasok sa banga at lumalabas na sangkot sa investigasyon ng ICI at may sapat na namang ebidensya, mas maganda kasuhan na rin po para makita ng taong bayan na talagang may mananagot sa issue pong ito mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Mga ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Officer in Charge, Yusef Frederick Vida. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Camille, may reaksyon na ba ang mga Diskaya sa planong ito ng DOJ? Gigi, ayaw magkomento ng kapo ng mga Diskaya. Kanina, dumalo sa pagdilig ng Pasay Regional Trial Court si Curly Diskaya. Sayang para sa akin mga kababayan, kung sakali man na may papalit kay Secretary Boying, bilang bagong secretary ng Department of Justice, dapat maalin po kay Jose Claire Castro or di kaya naman mga kababayan dito kay Congressman Jinky Luistro. Kasi yan yung mga napupusuan ng taong bayan na pwede pong pumalit kay Secretary Boying Remulla bilang secretary ng DOJ, ng Department of Justice mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Maganda sana
kung maalin dun sa dalawa yung mapaupo po dyan. Ayan, sa inihain na lang habeas corpus petition para nga mapalaya sa kustodiya ng Senado. Binigyan sila ng korte hanggang Miyerkules para makapagsumite ng memoranda bago ilabas ang resolusyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, GB. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Pasay City. Ayan, maliwanag mga kababayan, nakakasuhan na daw po ang mga ang mag-asawang Diskaya at hindi na daw po hihintayin yung tell-all testimony ng mag-asawang Diskaya mga kababayan. Ano po, at ito po ay kakasuhan na ng Department of Justice. Yan po yung pagkakasabi po dito. Kasi nga naman, kaya medyo mga kababayan tumatagal yung issue pong ito, talagang sinisiguro ng Department of Justice na matibay yung isasampang kaso laban po dito sa mag-asawang Diskaya. At dun sa iba pa na sangkot sa maanumalyang flood control mga kababayan. Kasi nga naman, kung magsasampa nga naman ng kaso agad-agad nang hindi naiimbestigahan, walang sapat na ebidensya, diretso basurahan lang yung kaso na yan na isasampa. Pero kung matibay, may sapat na ebidensya at talagang na makakapag-diin dito sa mag-asawang Diskaya at dun sa iba pa, pihado, mapapapanagot po yung mga yan. So ngayon mga kababayan, ituloy po natin yung usapay na yan dito po sa nakita po nating post galing po kay Ramon Tulfo. Kasi sabi po dito mga kababayan, ayon po kay Ramon Tulfo, eto napakatinding aligasyon po nito mga kababayan. Kung wala po siyang sapat na ebidensya patungkol po dito, pwede po siyang makasuhan ni Sara Diskaya. Ano po, pero kung may sapat siyang patunay patungkol po dito at solid yung kanyang source na pinagkuhanan, talagang nakakahiya dito si Sara Diskaya. Bakit natin nasabi? Kasi ayon po dito mga kababayan, kay Ramon Tulfo, ito daw double whammy para kay Curly Diskaya. Malapit siyang malapit na siyang makulong. Pero ang mas masakit ay may ibang lalaki ang kanyang esposa na si Sara. Yan po yung sabi dito. Iniiputan sa ulo ni Curly ng personal na bodyguard ni Sara. Ayon sa aking source, malapit sa kanilang mag-asawa. So ibig sabihin mga kababayan, meron daw pong ibang lalaki. Ito daw pong si Sara Diskaya. At ito daw po mga kababayan ay iniiputan sa ulo. Ito daw pong si Curly Diskaya. At ito pa daw yung pinakamatindi dito. Ayon po kay Ramon Tulfo, kung totoo man po, ito pong aligasyon po niya na ito. Malapit pa daw po mga kababayan kay Curly Diskaya at Sara Diskaya. Actually, bodyguard ni Sara Diskaya yung naging parang kabit dito ni Sara Diskaya mga kababayan. Yan po ay ayon kay Ramon Tulfo hindi po galing sa atin yan. Anyway, shoutout kay Tol Chris Sabi pa dito, noong wala daw si Sara sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho, nasa EDSA, Shangri-La pala si Sara at ang bodyguard mga kababayan. Grabe no? Sa kabila ng mabigat at matitinding isyo nagawa pang manlalaki, kung totoo man, ito pong aligasyong ito ni Ramon Tulfo kay Sara Diskaya. At ang pinakamatindi pa daw dito mga kababayan, habang papalapit ng makulong itong si Curly Diskaya, nagawa pa daw pong manlalaki ni Sara Diskaya. Kung totoo man etong aligasyon ni Ramon Tulfo, talagang may tindi rin pala etong si Sara Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ginagantihan daw ni Sara si Curly dahil sa pambababae nito. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sara at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ng bodyguard. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Ramon Tulfo. Alam nyo, kung totoo man itong aligasyon ni Ramon Tulfo napakabigat po nito mga kababayan para po kay Curly Diskaya. Kasi nga naman, alam naman po natin na talagang makukulong po sila sa issue po na ito ng maanumalyang flood control. Kasi nga, yung mga tinakbuhan po nila na congressman, na mga kasabwat nila, tinanggihan na po silang tulungan. Ngayon mga kababayan, na mangyayari po dito, kung sakaling mauna na makulong itong si Curly Diskaya at si Sara matagal-tagal pa bago sumunod, halimbawa, makakapag-enjoy pa ito pong si Sara Diskaya. Kung totoo man mga kababayan itong aligasyon ni Ramon Tulfo. Ano po ngayon mga kababayan, kayo? Ano masasabi ninyo dito sa ibinulgar na ito ni Ramon Tulfo na meron pa daw mga kababayan na CCTV footage
ng hotel. Ano po, ng pagtatagpo daw mga kababayan ni Sara at ng kanyang bodyguard. Ayon daw po sa source mismo ni Ramon Tulfo. So kayo mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa iputan issue na yan. Anyway, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo patungkol po dyan.